Yon. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ang sinasabi lang po natin dito, sana bago naging opisyal na magsalita itong dalawang chismosa po na to sa Blue Ribbon Committee, na-betting lang sana ng maayos. Kasi po, ang ending naman pala, not enough evidence to implicate Martin Romualdez. So, sayang oras, sayang pera, sayang yung panahon. Kasi ako po yung nagtataka talaga, no? Kung bakit po sa dinami-dami po ng mga senador na sangkot at malakas ang ebidensya na dawit po dyan sa flood control scandal, bakit nakafocus sila kay Martin Romualdez na obvious naman po talaga na pilit po talaga yung ebidensya nila? So, paano na si Bongo? Paano na si Joel Villanueva? Paano na si Chis Escudero? Paano na si Mark Villar? Tatay-tahimik lang yung mga buwaka ng inang mga yan, pero turo ng turo kay Martin Romualdez. Ang point natin dito, no, walang problema. Kung sangkot si Martin. Pero kung talagang implicated talaga yan, from the start, sana lumabas ng ebidensya dyan. Oh, ang nangyayari kasi dito, wala makitang ebidensya, nagpupulit maghanap ng ebidensya. Hindi po katulad po kay Mark Villar, na andyan yung ebidensya. Dati po siyang DPW secretary. Sang katutak po yung documentation evidence dyan. Oh, tingnan niyo nangyari dito. Oh, yung dalawang chismosa nandito. Oh, sabi dito. Oh, Lacson. Oh, witnesses claims not enough to implicate Romualdez cites lack of evidence. Oh, di ba? Yun naman pala eh. Kung na-betting to ng maayos, alam na po ni Senator Lacson, na lack of evidence ito. So, ba't nagsalita mo pa? By the way, lodi natin yung siping Lacson na lodi natin yan. Pero sige, continue nga natin no, para you get my point. No? Sabi dito, no, Senate President Pro Tempore Pamphilo Lacson on Monday acknowledged during a Senate Blue Ribbon Committee hearing that testimony presented by witnesses was insufficient to implicate former Speaker Martin Romualdez, effectively conceding that no evidence has been seen. O, di ba? Has been established against him pala. Sorry, gulo ko magbasa. Okay. Effectively conceding that no evidence has been established against him. Okay. Ang gulo ko magbasa talaga. I repeat, hindi ito enough. Itong information is not enough to not even implicate the former speaker. This is just, we may just consider as a lead. Kasi merong connection. But of course, dinidinay naman ni Curly Discaya. So, let's leave it at that. Alam nyo, makababahan ito eh. Ito yung point natin eh. So, ang sabi ng dalawang chismosa na andun daw po si Curly Discaya. Ngayon, paano naman ito makukonfirm ni Curly Discaya? Nakatakip naman yung mukha ng dalawang babae. Diba? Alam nyo, mga kababayan, no? Ang gusto ko lang sabihin dito, hindi ko po talaga makuha yung point ng mga ibang mga kasama natin na taga-suporta ni Presidente Bongbong Marcos kung bakit pinipilit po nila na idawit si Martin Romualdez. Kasi in the first place, mga kababayan, alam naman po natin na ito po'y DDS script. Script po ito ng mga DDS. Once po nadawit si Martin Romualdez, no, kahit walang kasalanan, ang dali na pong ituro ni Presidente Bongbong Marcos. Mamaya papakita ko sa inyo mamaya yung ebidensya ko, no, kay Marcoleta. Okay. So ito yung binabanggit ni Ping Lacson. Wait, ito sige, tingnan niyo to. Yung bahay na ibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incidentally, the major stockholder, also used to sit in the board of at least 2 corporations associated with the former speaker. Yun. Ito yung Benguet, no, Corporation. So ito yung facts. So sabi nga po kasi ni Ping Lacson na yung bahay daw sa Forbes, may connection talaga kay Martin Romualdez. So kung may dokumento at ito po'y nasa merong ebidensya, paniwalaan natin. So dito, sa sinasabi nga po ni Ping Lacson, maniniwala po ako. Kasi sinabi niya di ba? Sinabi niya na itong property na to connected kay Martin Romualdez. O sige, so be it. O ngayon, ang kailangan ngayon natin dito makita kung totoo ba na ang nag-front dito ay si Curly Discaya. The which is hindi rin po mapatunayan.
O, di ba? Actually, walang problema no? Kung makabili man si Martin Romualdez ng property, sa ano lang problema kung di naman ito galing sa nakaw. Di ba? O, continue natin, sige. Mining yata ito. Yung isa yung may joint venture sa ABS-CBN. No, yung teleradyo medyo yung ata to. pangalan, teka. Romualdez something. So, and another one, I think Mark Ventures something, ano. At saka treasurer siya doon sa, yun nga, yung media company owned by Romualdez, kasi Romualdez Media something, na may joint venture sa ABS-CBN. So, yun ang association. So be it. So, no, we're not trying to implicate the former speaker, ano. Hindi tayo nagta-target dito. Dumating lang sa ating attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya na or kay Diskaya na ibenta. So it appears now na hindi totoo kasi ang naging role lang allegedly ni Carla Diskaya, yun nga, dumating siya doon February or January at sinasabihan sila, umalis na kayo dyan. So yun lang ang pinagtataka natin. So hindi naman ito enough to implicate or to implead the former speaker. But, this is something that the OJ or the ombudsman or the ombudsman can follow through, no? Okay, gets ko naman. Gets ko si Lacson. Okay, sige. Gets ko na siya. Para meron tayong lead papunta kay Martin. So, pwedeng magsimula dito. So, isa na problema dito. Diba? Tinatanggalin po ito ni Curly Diskaya. At para niya naman ito aaminin, ba't siya aamin doon sa dalawang babae na hindi po napapakita ng muka? And by the way, itong point natin dito Diba? Obvious po talaga na pilit yung pagtuturo nila kay Martin Romualdez just to implicate him. Okay, pero paano na to? For example, yan, parang yan to. Nakita niyo yung picture na yan, di ba? Yung dalawang chismosa. So ngayon, ang point natin dito, ito. DPWH start probe into firm link Senator Bongo's family, its ties to Diskayas. Ito. Bakit kaya hindi kaya magsimula yung Blue Ribbon Committee dito po sa sa ties ni Bongo sa mga Diskaya? Ito kompleto to. May proyekto. May documentation evidence. May ebidensya. Ito malupit. CLTG, Christopher Tesoro Lawrence Go Company. Meron pong documentation evidence na meron silang joint ventures with the Diskaya. Ba't ito hindi inimbestigahan ito? Mas inubos pa nila yung oras nila na imbestigahan yung napakawalang kwentang witness kasi po dito po na merong documentation evidence. So ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Okay. So ito itindihin natin to So ngayon, established na po talaga. Dahil sinasabi nga po nila na binili nga po ni Martin Romualdez na property dyan sa Farms Park, kanya. Okay, gets na natin yun. Okay yun. So tingnan nyo to kung anong klaseng katarantad doon ginawa nito ni Marcoleta. Tingnan nyo to. Meron yan dito Tandaan nyo malinaw na po na ako po naniniwala po ako kay Ping Lacson na bahay talaga or property talaga ni Romualdez yun. Kasi hindi niya naman sasabihin yun kung wala siyang documentation evidence. So ngayon, tingnan nyo to itong part na po ng interview ni Marcoleta dun sa dalawang witness. So, ikaw si May. May, May Lawet. napanood mo ba si Saldico nung siya ay nagpadala ng mga video na kung saan sinabi niya na nag-deliver siya ng 1B doon sa bahay diyan sa Tamarin Road in Forbes? Nasa rito nasa Yan. social media to. Lahat Yung property po na pinagbabanggit nga po nito, ito rin po yung yung property na binabanggit ni Saldico. Ito rin yun Panoorin niyo yung video ni Saldico. Yung sinasabi niya po dito na nabili ni Martin Romualdez, same property din po ito. Napanood to Hindi Napanood mo? ko po siya direkta napanood, pero nung sinabi po, nabanggit po sa amin regarding 30 Tamarind, we got curious. Oo. Naging curious ka. Pagkatapos, natatandaan mo ba na sinabi ni Saldico na si Speaker Martin ang nag-designate nung lugar na yon na pagdadalhan ng 1B? Nandun din sa yun.
Di ko lang matandaan yung pagkakasabi, pero yung gist ganito niya sinabi. Napanood nyo ba yun? Wala po ako matandaan na ganong ano. Pero nabasa po namin yung report regarding sa 30 Tamarind. Yun nga. And then, Natambakan ng pera. maaring natatandaan nyo na sinabi rin ni Saldico, doon din sa ano na yun, sa paghahayag na yun, na si Yusek Jojo Cadiz ang tumanggap na yun ay drop-off lamang ng delivery sa bahay daw ng ating Pangulo daw Ayan. sa Nara. Ando, siya yung nagsasabi siya nagsasalita Napanood ko yun Tinatanong ko lang kung kayo napanood nyo din yung ganong klaseng paghahayag na ginawa ni Saldico. Hindi po namin nasubaybayan yung mga hearing at saka yung news. Naging curious lang po kami nung nagkaroon na nga po ng report tungkol dun sa 30 Tamarind. Oh, okay. So hindi po namin matandaan yung news na ganun po. Okay, baka naman gusto nyo rin alisin yung takip para Yun na, ano mo. Kung kalbo ka, mabababae ka pa. So, ito ito yung sinasabi ko mga babayan. Okay. So, alam naman po natin no, na ito po yung narrative ng mga DDS Once po na nadawit si Martin Romualdez, kahit walang ebidensya, ang kasunod na po nito, si PBBM na. Tingnan niyo yung way of questioning ni Marcoleta. Diba, kinokonekta na niya na sa presidente yung tanong. Na which is ang usapan naman dito, si Martin Romualdez lang. Ako mga kababayan, walang problema sa akin. Kung may ebidensya laban kay Martin, ba't paniniwalaan po natin yan? Yung nga lang po sa tagal-tagal na po ng investigasyon po na to, lahat po ng ebidensya laban sa kayo, puro pilit. At ako naniniwala din po ako no na ito kung sakaling sangkot man ng presidente dito sa flood control scandal, 'di ba? Babatikusin din po natin siya. Ganun po tayo, hindi naman po tayo tanga. Pero pag ganyan pong pilit na pilit at kita naman po natin kung saan papunta yung gusto nila mangyari, hindi ko makuha yung point ng mga ibang mga vlogger po na taga-suporta ni PBBM na hindi nyo ba gets yung hindi nyo ba gets yung ano? Hindi nyo ba gets yung script ng mga DDS tungkol dito? Pati kayo nauto kayo ng ganyang klaseng narrative na sangkot si Martin Romualdez dyan. Hindi ko alam kung kanino kayo nakikinig pero obvious naman po talaga na konting gamit lang ng common sense. Walang ebidensya laban sa kanya sa ngayon. Kanino ba kayo nakikinig? Akala ko ba kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta. Gumagawa kayo ng sariling ebidensya na wala naman kayong kanalaman in the first place Oh. Ano ka ba? Hindi kasi, tama, may point naman ako, di ba? May point naman tayo dito. Pag may ebidensya, paniwalaan. Pag ebidensya, gawa-gawa lang po, katarantaduhan po yan. Dahil sa bulong naniwala kayo? Come on! So, yan mga kabayan. So, kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa gusto nga pong mangyari nga po ni Marcoleta na implicate to si Martin Romualdez papunta kay PBBM. Obvious naman po di ba? At ano rin masabi nyo nga po dito no sa dalawang Marites po na to na wala lang, gumawa ng issue, wala lang. O tapos ito, wala na, disposable na po sila. Di ba? So yun, buti pa kasi Gutesa nagpakita ng mukha, di ba? Si Gutesa nagpakita ng mukha, yun nga lang, di nagpakita ulit. Itong dalawa talaga, no? Anytime, pwede po itong lumayas. Kasi di po nagpapakita ng mukha. Ay, Diyos ko. So, yun o. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat. And syempre, yan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe, makalabisan, pa-share na po ng content natin ngayon. So, thank you mga kababayan. Kita na ulit tayo sa susunod na content. Thank you. Salamat and babush.